Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang US Army captain na nakabase sa missile interceptor at ginawa ang lahat upang mailigtas ang United States sa pag-atake ng mga terorista. Ang pelikulang ito ay ang action thriller film na ipinalabas taong 2022 na pinamagatang Interceptor. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang United States ay may dalawang missile interceptor site. Ang isa ay nasa Alaska subalit inatake ito ng mga hindi pa kilalang grupo habang ninakaw ang 16 na nuclear warhead mula sa teritoryo ng Russia. Samantala, ang pangalawang interceptor site ng US ay nasa gitna ng Pacific Ocean. Dumating sa site si US Army Captain Joanna Julia Collins na nagbabalik sa serbisyo matapos itong umalis noon dahil sa kinakaharap na issue. Pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Marshall ang pangalawang interceptor kasama ang captain na pumalit kay Collins nung umalis ito. Masama naman ang loob ni Collins dahil hindi siya natulungan ng colonel noon pero naniniwala ang colonel sa kanya kaya siya ibinalik nito sa serbisyo. Pagkatapos ipinakita sa kanya ng officer ang magiging bago niyang silid dahil iba na ang nagmamay-ari ng dati, nakita niya doon ang malaswan niyang larawan na kumalat noon at naalala niya ang nangyari na ikinasama ng loob niya, tanging ama lang ni Collins ang nasandalan niya sa nangyaring kahihiyan. Bigla namang dumating ang colonel para ipatawag ito sa command center at pinapadala siya ng baril dahil nabalitaan nila ang nangyaring pag-atake sa kabilang interceptor kaya puspusan ang pagmomonitor nila kasama si Corporal Rahul Shaw at Beaver Baker. Minomonitor din nila ang galaw ng isang Russian attack submarine na palaging lumalapit sa kanila ilang buwan na ang nakalipas. Dahil sa nangyari sila na lang ang interceptor na makakapagprotekta sa United States kaya inalerto ng colonel ang lahat ng tauhan. Nakatanggap ng ulat si Collins mula sa National Security na sinalakay ang Tavlinka Russia kung nasaan ang kanilang mga ICBM o Intercontinental Ballistic Missile at ninakaw ang 16 na nuclear missile. Ayaw maniwala ng colonel dahil wala namang ulat mula sa Pentagon, ngunit bigla din itong nakatanggap ng tawag mula Pentagon na ikinagulat ni Marshall na totoo ang nangyari at pinanood sa kanila ang video ng terorista na target nila ang Amerika, ikinabigla naman ito ng lahat. Kinausap si Collins ng colonel upang maging alerto dahil sa mga oras na yun malalagay sa panganib ang United States kaya pinahanda niya ito sa pagprotekta dahil sila na lang ang maaaring makakapigil sa mga pag-atake. Bago umalis ang colonel naisip ni Collins na baka may kasabwat ang mga ito sa kanilang base, bigla na lang silang pinaputukan ng mga nagpapanggap na tagapaglinis at napatay ang colonel. Nakipagbarilan si Collins sa kanila hanggang sa makita niya ang tangke sa gilid nila. Pinasabog niya ito at kinuha ang access ID ng colonel upang hindi sila makapagbukas ng pinto. Ngunit nahabol siya ng kalaban pero nagawa niyang maisara ang pintuan at nakipagbuno sa lalaki. Hirap na hirap si Collins dahil sa laki at lakas nito pero sa diskarte nagawa niyang mapatay ang kalaban. May dalang asido ang lalaki na tumalsik kanina sa damit ni Collins kaya agaran itong naghubad. Naiwan naman sa kabilang pinto ang leader ng grupo na si Alexander Kessel na hindi makapasok matapos itong masaraduhan ni Collins. Pagkatapos pinatawag niya ng saklolo si Shaw sa Pentagon, kasalukuyan ding walang malay si Beaver matapos itong matamaan ng ligaw na bala mula sa barilan kanina. Tinakpan naman ni Collins ang singaw ng tubo saka pinasira ang pinto upang hindi nila ito mabuksan, hinuntak sila ni Kessel mula sa kabila para makipagsundo. Inamin nitong kabilang sila sa grupong nagnakaw ng mga ICBM sa Tavlinka at contractor din nila ang umatake sa interceptor sa Alaska. 6 na taon nilang plinano ang pagsalakay para makuha ang command center upang mapalipad ang mga missile sa kalupaan ng Amerika nang walang aberya. Walang balak si Collins na buksan ang pinto kaya pinapasira ito ni Kessel sa mga tauhan habang pinapahina ang loob ng captain na wala nang makakatulong sa kanila dahil pinatay na nila lahat ng mga tao sa buong interceptor. Pero hindi nagpatinag si Collins dahil walang ibang access ang mga ito na makapasok sa command center bukod sa wasakin ang pinto. Tinawagan naman sila ng Pentagon para sana makausap ang colonel pero nagulat na lang sila sa ibinalita ni Collins na pinasok din sila ng mga terorista at napatay ang colonel, may ilang minuto na lang bago mapasok ng mga kalaban ang command center.
Magpapadala ang Pentagon ng SEAL team para tulungan sila ngunit may higit 1 oras pa ito bago makarating. Dumating din ang presidente at ibinalita nitong hindi nila mahanap ng Russia ang ninakaw na ICBM pero hindi pa ito napapalipad ng mga terorista dahil kontrolado pa nila ang interceptor kaya umaasa ang presidente na hindi nila papapasukin sa command center ang mga kalaban. Agaran na ring umalis ang SEAL team ngunit inaalala ni Shaw na baka hindi na sila tatagal ng 1 oras bago ito dumating. Pinalakas ni Collins ang loob niya na kailangan nilang lumaban sa kanila pero natatakot ito dahil hindi siya marunong sa pakikipaglaban dahil isa lang siyang tech specialist. Tumawag ulit si Kessel sa kanila para pabuksan ang pinto habang bihag ang captain. Nagbanta siyang papatayin ito kung hindi niya buksan ang pinto pero buo ang loob ni Collins na hindi niya ito matatakot. Pinatay ni Kessel ang captain sa harapan nila na ikinabigla ng mga ito. Pero sinabihan ito ni Collins na kahit sino pa ang papatayin niya hindi niya bubuksan ang pinto. Natatakot na lalo si Shaw at iniisip na mamamatay lang din sila pero patuloy namang pinapalakas ni Collins ang loob niya at pinasigurado na walang ibang madadaanan ang mga kalaban papasok. Bigla namang may nakapasok na kalaban sa command center mula sa ilalim. Nakaharap ito ni Collins at inutos kay Shaw ang pagbaril sa lalaki ngunit hindi niya ito nagawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Collins na makuha ang baril at siya na mismo ang bumaril sa kalaban. Pagkatapos tiningnan niya ang dinaanan nito upang makasiguradong wala itong ibang kasama, inihulog nila ang katawan ng lalaki sa butas diretso sa dagat. Sinuri rin nila ang CCTV at totoong patay na nga lahat ng mga kasamahan nila. Tumawag ulit si Kessel para gamitin kay Collins ang nangyari sa kanya noon na kaya ito umangat sa posisyon dahil sa isang general at pinagbintangan siya ng lahat na ginamit niya lang, dahil doon maraming nagalit sa kanya at pilit siyang pinaalis ng mga tao sa army. Muntikang magpakamatay si Collins dahil sa mga nangyari pero iniligtas siya ng ama. Hindi naman natitinag si Collins sa mga sinasabi ni Kessel dahil napatunayan na niyang hindi niya ginamit ang general para tumaas ang ranggo. Kinalaunan tuluyan nang nabuksan ng grupo ni Kessel ang unang pinto sa kasinubukan suhulan si Collins upang lisanin na ang interceptor ngunit nagmatigas pa din ito. Nang magising si Beaver lumabas na kasabwat pala ito ng mga terorista at dahil doon nakapasok sila sa command center at kontrolado na ngayon ang interceptor. Balak ding i-broadcast ni Kessler sa buong United States ang mga nangyayari upang mapanood nila ito. Tumawag ulit ang Pentagon at doon nalaman nilang hawak na ng mga terorista ang command center ng interceptor. Matagumpay na nakapag-transmit ang grupo ng feed kung saan napapanood na sila ngayon sa kahit anong electronic devices sa buong Amerika. Doon nagpakilala si Kessel na anak ng United Nations Ambassador na pinatalsik sa posisyon. Sinabi niya rin na kontrolado niya ang 16 na nuclear missile at target nila ang 16 na syudad sa United States at sa oras din na yun inutos niya ang pagpapalipad ng isang missile na agaran din pinakawalan mula Russia. Pero nakawala si Collins sa pagkakatali at nakipagbuno ito sa kanila hanggang sa makakuha siya ng baril, subalit wala na pala itong bala kaya isinara niya na lang ang pinto habang nasa labas ang mga terorista. May naiwan pa palang kalaban sa loob at paubos na rin ang oras niya na mapigilan ang missile. Nakaharap niya ang babaeng kabilang sa grupo ni Kessel ngunit magaling din ito sa pakikipaglaban. Mauubusan na siya ng oras kaya gumawa na ng paraan si Collins para mapabagsak ang kalaban at agarang inintercept ang missile na matagumpay niya ding napigilan. Sa kabila nun buhay pa din ang kalaban at pinagtangkaan siyang patayin. Nakakuha si Collins ng baril mula sa kasamahan nito kaya napatay niya ang kalaban. Galit na galit naman si Beaver na pumalpak ang plano nila lalo na ngayong lantad na ang mukha nila sa buong mundo. May tama din si Collins dahil sa nakalaban niya kanina kaya naghanap ito ng panali para sa sugat. Tumawag ulit ang Pentagon na masayang napigilan niya ang missile at napag-alaman nila ang katauhan ni Kessel na isa itong sundalong nakipag-ugnayan sa mga Russian. Inaalala naman ni Collins na matagal dumating ang backup nila. Nagising na din si siya matapos itong patulugin ni Kessel at ikinagulat nitong napigilan ni Collins ang pag-atake at nabawi ulit ang command center. Nakaidlip si Collins dahil sapagod pero ginising ito ni Shaw dahil tumawag na naman si Kessel mula sa kabilang pinto. Bihag pala ng tauhan niya ang ama ni Collins at ito ang ginamit niya para pabuksan ang pintuan. Nagmamakaawa si Collins na pakawalan ang ama niya ngunit papakawalan lang daw nila ito pag binuksan niya ang pinto.
Subalit ayaw pa ding buksan ni Collins habang ayaw niya ring mamatay ang ama hanggang sa ipapatay na ito ni Kessel sa tauhan. Naiyak na lang si Collins nang hindi na iligtas ang ama. Wala nang ibang paraan si Kessel na makuha ulit ang command center kaya nagbalak itong palubugin na lang ang buong interceptor gamit ang emergency sinking protocol ng barko. Napatawag ang Pentagon nang malamang na-activate ang protocol. Nagsimula nang pumasok ang tubig sa ilalim ng barko at ayon sa calculation nila mayroon na lang itong 13 minuto bago lumubog. Balak ni Collins na bumaba sa ilalim ng barko para isarado ang mga valve, pinigilan naman ito ni Shaw dahil mahihirapan siya sa sugat niya, nagpresenta na din itong siya na lang ang gagawa para bumawi nang hindi ito nakatulong kanina. Agarang naghanda si Shaw at tumalon sa dagat. Nakita naman ito ni Beaver na hinala nilang isasara niya ang valve kaya balak niya itong pigilan. Matagumpay na napasok ni Shaw ang ilalim at isa-isang sinara ang mga valve. Nagkaroon ulit ng calculation at nadagdagan ang oras nila bago ito tuluyang lumubog. Napansin naman ni Shaw na may paparating na kalaban, nang malaman ito ni Collins pinapaalis na niya ang kasamahan doon pero ayaw itong umalis at nagbilin na lang para sa mga anak niya. Tuluyan na ding nakapasok si Beaver sa ilalim ng barko at agarang pinatay si Shaw habang naririnig ni Collins ang mga nangyari. Bigla ding may lumitaw na Russian submarine na malapit sa kanila at doon napagtanto ni Collins na hindi talaga nuclear terrorist si Kessel, nalaman niyang binayaran lang ito at balak niyang tumakas sa pagsakay sa Russian submarine. Matapos niya itong mabisto tinakpan niya ang salamin upang hindi nila malaman kung anong ginagawa niya sa loob. Sinabi ni Collins ang plano niya na hayaang makuha ang command center para paliparin ng mga terorista ng sabay-sabay ang mga nuclear missile sa kanya ito babawiin mula sa kanila upang pigilan. Ngunit ayaw pumayag ng Pentagon sa plano ni Collins dahil ayon sa theory specialist nila mababa ang porsyentong mababawi niya ulit ang command center. Nagalit si Collins sa specialist dahil hindi naman ito ang humaharap sa mga terorista at nakikipaglaban sa kanila. Sumang-ayon na ang Pentagon maging ang presidente sa balak niyang gawin. Maya-maya pa napasok na ni Beaver ang command center sa pagdaan sa ilalim pero hindi niya makita doon si Collins, hinala niyang umakyat ito sa itaas kaya pinagbuksan niya ang mga kasamahan, nang makapasok na ulit si Kessel agaran niyang inutos ang pagpapalipad ng lahat ng ICBM. Hinahanap naman ni Beaver si Collins sa itaas ng interceptor. Kasalukuyan ding pinatuno ni Kessel sa tauhan ang control upang masigurong hindi na mapipigilan ang mga missile. Hindi talaga mahanap ni Beaver sa itaas si Collins kaya naghinala si Kessel na nasa loob ng command center lang ito nagtatago, ngunit hindi nila ito makita doon, hanggang sa lumabas si Collins at pinatay ang tauhan ni Kessel at kinuha ang baril, agara namang tumakas si Kessel palabas ng command center. Balak na sanang magpalipad ni Collins ng pang-intercept sa mga missile subalit lusaw na ang buton, may ilang minuto na lang ding natitira para mapigilan ang mga missile. Isa na lang ang paraan para mapagana ang interceptor mula sa itaas kaya agarang umakyat si Collins at kinabit ang missile interceptor sa laptop na dala niya. Nang handa na sa pag-counter biglang dumating si Beaver at pinigilan siya sa binabalak, naglaban ang dalawa habang nauubos na ang oras na pwedeng ma-intercept ang mga missile. Pero nagawa niyang mapatay si Beaver ngunit pati siya ay nahulog sa dagat at nawalan ng malay, napanaginipan niya ang ama na hindi siya dapat sumuko at doon nagising si Collins. Kahit hirap na hirap dahil sa sugat pinilit ni Collins na makaakyat pabalik sa interceptor, ilang segundo na lang din ang natitira pero bago ito matapos nagawa niyang makapagpalipad ng missile kung saan isa-isa nitong inintercept ang mga ICBM. Masaya ang lahat nang mapigilan ni Collins ang mga nuclear missile at nailigtas ang mamamayan ng Amerika. Pinuntahan naman ni Kessel si Collins upang tapusin ito dahil sa ginawa niyang pagsira sa mga missile nila. Nagkaharap ang dalawa sa laban subalit bigla na lang lumutang ang Russian submarine na contact ni Kessel. Inakala niyang ililigtas siya ng mga ito pero paglabas ng Russian captain ay pinapatay siya nito matapos itong mabigo. Agara na ring umalis ang Russian submarine habang paparating na rin ang mag-rescue kay Collins. Makalipas ang ilang araw binisita si Collins ng presidente ng magising na ito at inalok siyang ilipat sa national security, may sorpresa din ito sa kanya kung saan ikinagulat ni Collins nang makitang buhay pa pala ang ama. Iniligtas pala ito ng mga kaibigan niya nang mapanood nila ito sa broadcast, may dala din itong regalo sa kanya na alaga ni Sean na nailigtas ng SEAL team.
Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!